So, gagawin mo yon, mag-a-advance ka. Di ba? Each time we possess meekness, we are embracing sustained transformation. Ano ang nangyayari? Hindi ka nagba-backslide, back to zero. Amen? So, advance ka ng advance ka ng, hindi ka isang step forward, dalawang step backward. Anong advancement nun? Stagnant ka, hindi po ba? Wala kang progress. Okay? Humility, therefore, is spiritual progress. Amen? At yan ang gusto ng ating Panginoong Jesus. Makita natin na ang ating Panginoon, kaya siya inelevate ng ating Panginoong Diyos He lifted up Jesus to the highest place of honor. Why? Because of His humility. Sabi po niya sa Philippians 2:5-8, alam natin itong mga verses na to. Sabi niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano daw? Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Amen? Okay, next. But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. So, biruin mo, Diyos ka, anak ka ng Diyos, bababa ka ba dito sa lupa? Magkakatawang alam mo na, alam mo ang Panginoon, yun ang expression ng kanyang humility. Biruin mo, Diyos ka, kukunin mo yung magiging tao ka na katulad ng taong makasalanan. Amen? Pagpapakababa yun. Iniwanan niya lahat ang kayamanan niya sa langit. Darling siya ng kalangitan. He is the darling of heaven. Para pumunta lang dito, imak, patayin. Amen? But in obedience to the Father. Kaya sa mga susunod na mga verses, that's why the Father lifted Him up and gave Him the name that is above every name. That in the name of Jesus, everything in heaven, on earth, below the earth, will bow down. It's humility that will lift us up. It's humility that will advance us. So kung wala tayong humility, walang advancement. Huwag niyo sabihin na, hindi na baling walang advancement sa spiritual. Pag wala kang advancement sa spiritual life mo, wala ka ding advancement sa natural life mo. Amen? Sapagkat ang lahat ng bagay nagmumula sa spiritual. Hallelujah! Thank you, Lord. So, ang pinakamaganda, ngayon ko lang nare-realize, the most beautiful facet in Christ's nature. Tingnan natin. Nilagay ko yata dyan. Hindi ko ba nilagay? Ay yung kanyang pagiging meek. Amen? That makes Him beautiful. Kaya nga minsan sinasabi natin, you are beautiful beyond description. His humility and His holiness. Kung hindi siya, alam nyo, kung hindi tayo magpahumble sa Panginoon, sa paghubog niya sa atin, hindi tayo magiging banal katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? The most beautiful facet of Christ's life in the eyes of heaven and in the eyes of God is His meekness. Gusto ba nating napakaganda natin sa ating Panginoon? At sa kayong sa mga angelic host. Amen? Okay. So, sabi po doon sa Zephaniah 3:11, in that day, sabi niya, you will feel no shame. Sabi mo, no shame. No shame. Kahit sa dami, damakmak na kasalanan mo, in that day, hindi ka mahihiya. Amen? Because of all your deeds by which you have rebelled against me. For then I will remove from your midst your proud, exalting ones, and you will never again be haughty on my holy mountain. Amen? Only the humble, next pa. But I will live among you a humble and lowly people, and they will take refuge
in the name of the Lord. Amen? Yun lamang, mga mabababang loob, ang merong kanlungan sa Panginoon. Amen? Ikaw ang kanlungan ko. Kinakanta natin, kung merong baha at bagyo. Kung saan ka naroon, Jesus. Diba? Pero kung wala kang humility, only the lowly and the humble will take refuge in the Lord. Amen? When we confess our sin, when we admit that we are wrong, when we are dependent on God, and ask for His mercy, God is an abiding companion that we can take refuge on. Hindi po ba? Kung tayo ay, kasi kung hindi mo naman ine-express yung need mo sa Panginoon, hindi ka naman niya sasamahan. Amen? Hallelujah! Natututunan ba natin to? At kung yun ang ating attitude, nag-a-advance tayo sa ating spiritual life. Amen? Sabi po doon sa Isaiah 57 verse 15, basahin natin lahat. For thus says the high and exalted one, basahin natin lahat. Baka matulog kayo eh. Okay, game. 1, 2, 3. For thus says the high and exalted one, who lives forever, whose name is holy. I dwell on a high and holy place, and also with the contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite. Amen. Kailangan mo ba ng revival? Amen. Ano ba ang revival, Pastora? Mabuhay na muli. Amen. Hindi kayong lalampa-lampa, hindi kayong malungkot, kundi magkaroon ka ng life. Mag-rise up ka. Arise and shine. Amen. Maging on fire ka muli. Maging active ka muli. Amen. Only revival, true revival. Ang totoong revival ay kung tayo lahat ay Christ-like. Alam niyo kung tayo lahat ay Christ-like, we will attract souls. Hindi tayo magpapakahirap mag-evangelize. Kasi mamamangha sila sa buhay natin. Ano kaya meron tong mga taong ito? Ba't ganito sila? Makasama nga sa kanila. Kaya siguro tayo dumadami kasi ayaw sa atin ng tao. Ayoko yan. Yabang-yabang yan. Di ba? Only the lowly and the contrite will be revived. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Sasamahan ko sila dahil sila ay mababa ang loob. Nagsisisi ang kanilang mga spirito. Amen po. Doon ako titira sa kanila. Gusto mo bang manahan ng Panginoon sa'yo? Una, i-allow mo siya na manahan. Alam mo yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon? Akala nila, mabibili nila, or ng kanilang mabubuting gawa, ang kanilang salvation. Pero yung mga tao, alam nila na wala silang dapat na ipagbalaki sa Panginoon, kundi habag lang ng Diyos ang kailangan nila, doon titira ang Panginoon. Amen. Ganun din po sa atin. Hallelujah. Sabi po sa Isaiah 66, verse 1 to 2. Sige, basahin natin. Thus says the Lord, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where, then, is the house you could build for me? Ito ay sinabi niya kay Haring David. And where is a place that I may rest? For my hand made all these things. Thus all these things came into being, declares the Lord. But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit, and who trembles at my word. Sabi ng Panginoon, saan ba kayo gagawa ng magandang tahanan ko? Itong lahat na ibibigay ba kayo sa akin? Lahat ng mga bagay na ito galing sa aking mga kamay. Amen? Ngunit itong isang ito, there's only one type of person that God is looking for. That's why He is sifting all the nations. Sinasala niya ang lahat ng tao sa buong mundo. Iisang klase lang ng tao ang kanyang hinahanap. Yung mababa ang loob, yung nagsisisi ang espiritu, at yung nanginginig sa kanyang salita. Ikaw ba yon?
Hindi mo kailangang hanapin ang Diyos. Hahanapin ka niya. Ngunit kung ikaw ay yung tipo na lumalabas na lahat ang litin ni Pastora sa kapiprits, nagge-game ka dun sa likod, nagpe-Facebook, God is resisting you. Pinapahirapan mo yung mga usher, hindi tuloy sila makarinig ng salita. Pwede ba, pakiusap ko sa'yo, huwag ka na lang pumunta. Baka makahawa ang iyong espiritu. Pero praise the Lord, wala yan dito sa Rema. Hallelujah! Praise the Lord. Pero mo gusto mo bang hanapin ka ng Diyos? Di ba? Matawa si Mako kasi siyang naglagay. Hallelujah. Imaginein mo, the great Creator, the Eternal One, the King of Kings, the Lord of Lords, naglikha sa'yo, may say sa buhay mo. Nangako siya, nakahanapin ka niya, at mananahan sa'yo kung ikaw ay may mapagpakumbabang puso at ikaw ay nanginginig sa kanyang salita. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi tinitignan ng Panginoon, tinitignan ko yung mga pinaka-talented. Hindi ganon. Amen? Tinitignan ko yung pinakamatalino dito. Katulad ngayon, nandito ang Panginoon, tinitignan niya bawat isa. Saan siya nakatingin? Sa puso. Ano ang tinitignan niya? Yieldedness. Contriteness of spirit. Ano ibig sabihin ng yung pag alam mo kung ano ang kakulangan mo, nagsisisi ka, marunong kang mag-recognize, mag-acknowledge ng dependency mo sa Panginoon. At pagka merong word ang Panginoon sa iyo, hindi manginginig ka sa pagsunod. Amen? Mas maganda nga yung kay Job. Tignan natin yung kay Job 37 verse 1. Sabi niya, Job 37 verse 1, "At this also my heart trembles and leaps from its place." Pagka si Job nakarinig ng salita ng Diyos, hindi lamang nanginginig ang kanyang buong pagkatao, kundi lumulundag ang kanyang puso. Naranasan na ba ninyo yon? Biglang nangusap sa inyo ang Panginoon, di ka makahintay, lumulundag ang puso mo. Sana maranasan ninyo. Para hindi ninyo sabihin na hindi ko kilala si Lord. Ang entrance pala niya ay kababaang loob. You just allow Him. Amen? Matatalino ang mga taga-Rema, hindi na kailangang i-explain yan. Okay. Diba, sa advancement, sabi po sa Matthew 5:5, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Sa ito nakita ko sa mga taong mabababa ang loob. Ano ibig sabihin ng they shall inherit the earth? Amen? Pwedeng spiritual ang interpretation mo, pwedeng natural. Pero pagka ikaw ay may meekness, ang mga tao maa-attract sa'yo. Meron kang favor kay God. You can own anything you want. The earth belongs to you. The earth. Amen? Ibibigay sa iyo yan ng Panginoon as your inheritance. Hindi mo malalaman, ang dami mo palang pamana, libo-libo palang ektarya. Amen? Sa Papua New Guinea, hindi. Sa Mindanao. Sa Papano, Mama Sapano. Basila. Hindi, dito pala sa Metro Manila. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Psalm 37 verse 11, "But the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace." Imagine mo yon? Magkakaroon ka ng kapayapaan on all sides. Kapayapaan sa isip, kapayapaan sa paligid mo. Di ba ang Israel, gustong-gusto nilang magkaroon ng kapayapaan para sila ay makaabante sa kanilang economic na buhay, mawala na ang gera, makapagtanim sila. Hindi ba even in the Old Testament? Kung payapa ka, ang puso mo, madali ka lang makarinig kay God ng instruction, ng direction, kung anong gagawin mo. Amen? Payapa ang puso mo eh. Amen po.
When you are in peace or at peace, you will advance in life. You will progress. Kahit sa relationship, kahit anong gawin mo, katulad ng binasa ni Brother Orly, magpo-prosper lahat yan. Amen. Okay, nasaan na tayo? Pangatlo, humility is the stronghold of the godly. So sa progreso sa buhay, ba't hindi ka nagpo-progreso? Kapatid, baka ikaw ay palalo. Nire-resist ka na ng Diyos, nire-resist ka pa ng tao. Ayokong sumama dyan. Iba ang dagta ang lumalabas dyan. Gusto ko yung dagta na ibang klase. Amen? Parang wala, hindi kayo excited. Walang response. Nakakatamad mag-preach. Sige na, matama na tayo. Ayoko na. Uwi na ako. The stronghold of the godly. Kuta. Alam mo ba yung Fort Santiago? Bakit tinawag yun na Fort Santiago? Kuta yon ng mga sundalo. Di ba kung may gera, hindi sila tatamaan doon ng mga ano. Tayo rin ay may kuta. Ang kuta natin ay ang kababaang loob. Bakit? Pagka ang Panginoong Diyos ay tumira sa ating buhay, siya ay ang ating kuta. At ang nag-i-invite sa Kanya ay ang kababaang loob. So kung meron kang taguan, may kublian ka, anumang bagyo, anumang dilubyo, anumang Satan's hour, Satan's day, Satan's year, ang dumating sa buhay mo, safe ka. Diri mo, Satan's year, buong taon, niliglig. So, sobra naman yun. Hallelujah. Okay, so meron kang stronghold. Zephaniah 2:3, sabi niya, alam nyo, Satan fears humility. He fears all the virtues of Jesus. Takot siya sa lahat ng katangian at virtue ng ating Panginoong Jesus. Siya ay lalong, alam mo ba, ang diablo, nanginginig siya sa tao na mababa ang loob. Nanginginig siya sa tao na yielded sa ating Panginoon. Pagka nakakita siya ng tao na mababa ang loob, it sends chills unto his back. Parang na-frozen siya. Hindi siya makagalaw. Bakit? Kasi kung saan dati siya ang naghahari, nakatayo doon ngayon ang Panginoong Jesus. Amen. Instead na pride ang nakatayo doon, ang nakatayo si Jesus. Di, nanginginig siya. Amen? Kaya ang humility ay stronghold natin. Sige, Zephaniah 2:3. Seek the Lord, all you meek of the earth. Sabihin mo, you are one of the meek of the earth. Sa katabi mo. Who have upheld His justice. Seek righteousness, seek humility. It may be that you will be hidden in the day of the Lord's hunger. Humility is your hiding place. Amen? Amen. Kasi dun sa area dati na siya ang naghahari, si Jesus na ang naghahari. Amen? Okay, kasi sa buhay natin, brothers and sisters, lagi tayong may pakikipagbaka sa ating kaaway na ginagawa. Because we did not initiate the fight, but He initiated the fight when we received the Lord Jesus Christ. But we have to fight. Amen? Kailangan tayo, pero sa humility, ang lagi nating kaaway ay yung ating sarili. We cannot be, kasi hindi naman si God ang maghahambol sa atin, kundi tayo ang maghahambol sa ating sarili by recognizing and accepting yung mga access areas ni Satanas sa buhay natin. Otherwise, walang kapangyarihan si Satanas sa buhay natin unless he has something in us. Amen? So, paano nagwawagi? Bakit mahalaga ang humility sa ating pakikipaglaban sa kaaway? Tatandaan ninyo, ha? Kasi tayo mismo ang maglalagay ng protection na yon kung meron tayong mababang loob. Sabi po doon sa Genesis 3:14, So the Lord God said to the serpent, the devil, because you have done this, alam nyo to, nung dinisib niya si Adan at saka si Eva sa garden, ngayon ay kinakausap siya ng Panginoon. Sabi niya, dahil ginawa mo ito, sabi niya, you are cursed more than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life.
So ano ang nourishment ni Satanas? Dust. Yun ang kanyang food. Yun ang kanyang nagpapalakas sa kanya pagkakain siya ng dust. Okay? Sabi sa Genesis 3:19, sa Panginoon kay Adan, in the sweat of your face, you shall eat bread. Ang kinakain natin ay bread. Till you return to the ground. For out of it you were taken. For dust you are, and to dust you shall return. We are dust. We are Satan's food. Diba? Okay? Tanong ko, sino ba ang kalaban natin? Maraming mga Kristiyano na meron silang mga struggle sa buhay. Ang laging akala nila, ang struggle nila is against the devil. Pero, ang naghilan ng kanilang struggle is not demonic or satanically induced. Ang kanilang struggle ay dahil sa kanilang carnal, fleshly nature. Doon, sa iyong carnal nature, nagdadine si Satanas. Kaya kung ikaw ay carnal, ay sus, sinusuplayan mo ng nourishment at lakas si Satanas. So, sino ang kalaban mo? Si Satanas or ikaw? Ikaw. Bakit hindi mo tinatanggap ang mga kahinaan ng iyong flesh? Hoy, pakinggan ninyo ito. Tapos kinakas out ninyo ng kinakas out. In Jesus' name ka in Jesus' name, pinagtatawanan ka ni Satanas. Para kang si Gustavo sa Nathaniel. Hallelujah. Panoorin ninyo, naglalaban yung mga demon at saka yung mga angel. Sana manalangin kayo para lumakas yung mga angels. Di ba? Di ba sabi sa 103 verse 20? Di ba? The angels excel in strength as they hear the voice of the Lord. When we are declaring the victories of Jesus, the angels are winning. Baka lahat na kayo manood ng Nathaniel, ha? May komisyon ako dyan. Hallelujah. Thank you, Lord. Pero come to think of it, hindi ba? Ang kaaway natin ay ang ating sarili. Katulad nga nung hihingi ba ako ng sorry, staff ko lang siya. Bakit sinabi ba ng Panginoon kung tao mo, hindi ka pwedeng humingi ng sorry? Parang si Gabgab at saka si Gabriel nag-away, you're not my cousin anymore. Sabi ni Gabgab. Sinaktan niya si Rafi. Sabi ko, Gabgab, you say sorry to Rafi. Sorry! Makita mo, hindi po ba? Yung carnal nature natin, yung flesh natin, ang pinagpipiestahan ni Satanas. Amen? Satan feeds on our earthly carnal nature of dust. Satan dines on what we withhold from God. Yung ayaw nating ibigay sa Panginoon, yun ang nagsusupply sa Kanya ng nourishment. The immediate source of many of our troubles, oppressions, problems, is not demonic but carnal. Amen. So kung wala tayong humility na i-recognize at tanggapin yon, ay hindi matatapos ang ating Satan's hour. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Okay, ito, pakinggan ninyo. Ewan ko kung nailagay ninyo. We need to recognize that the immediate source of many of our troubles not demonic but fleshly in nature, which is always the devil's target. Titignan niya lagi yung mga fleshly or carnal sa buhay mo. These fleshly areas supply Satan access to undermine our prayers and neutralize our walk with God. In the final analysis, ang kaaway natin, hindi siya, kasi wala siyang access dapat sa atin, kundi tayo opening up a door to the devil. Kaya sabi sa Bible, don't give an inch to the enemy. Amen?
Okay. So, number 4 na tayo. Ano ang number 4? Humility, the key to overcoming the enemy. Amen? So, kung stronghold natin ang humility, mananagumpay din tayo sa ating end. So therefore, ang susi dyan ay magiging mababa ang ating puso. Okay? Matthew 5:25, sabi po doon, basahin natin ng sabay-sabay. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge. The judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison. Okay, parang ito yung nag-aaway sa korte, no? Ano pa? Meron bang 26 yan? Assuredly, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. Amen? So topic natin, the key to overcoming the enemy. Okay. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon Jesus is, hindi lamang yung i-avoid natin yung mga demandahan or mga lawsuits. Dapat sa atin mga Kristiyano, meron namang mga matatalino at full of wisdom sa church, sila ang magsesettle ng mga disputes. Okay? Ngayon, ang ini-indicate niya dito ay yung particular adversary and a particular judge. This is actually a parable. Yung adversary dito ay si Satanas. Di ba siya yung adversary, the devil? Siya yung accuser natin. Ina-accuse niya tayo na hindi tayo napagmahal. Kaya meron siyang entrance. May karapatan siya sa buhay natin. Ina-accuse niya tayo na hindi tayo nananalangin. Okay, he is the accuser of the brothers. Ang judge dito ay ating Panginoong Diyos. Amen. At ang sinasabi dito, kung tayo ay lalapit sa the great judge, sa hukom, at inaccuse tayo ng diablo na ikaw, hindi ka konti ka lang manalangin. Totoo, no? Kasi konti lang nag-attend ng prayer meeting. Okay, halimbawa, yun ang accusation ng diablo. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Agree with him quickly. Do not go before the judge with your own righteousness, because the Lord, you can never defend yourself or you can never justify yourself. So the best thing that you should do is you agree with the devil, because there is a morsel of truth in what he is saying. Sometimes you are unloving. Oh, totoo? Kasi may mga taong ang hirap mahalin. Sometimes you are not really praying as much as you need to pray. So merong katotohanan. Ngayon, ang sinasabi, para magkaroon ng settlement kaagad-agad, di ba? Mag-agree ka sa kanya. Ano ang sasabihin? Does it mean na mag-obey ka kay Satanas? Hindi. Ang ibig lang natin sabihin dito, tama, hindi ako masyadong nagmamahal sometimes. But Jesus loves me and He has forgiven me even from imperfect love. I hide in the righteousness of my Savior. So wala na ngayon? Wala na ngayong hold si Satanas sa akin kahit na-i-accuse ako before the Father. Oy, naiintindihan ninyo ako? Kasi totoo naman yun eh. Minsan hindi naman talaga tayo nakakapanalangin. Diba? Pero sabihin mo sa adversary mo, you don't go before the judge. Diba, meron Hebrews 4:16, come boldly before the throne of grace to receive mercy and help in times of need. So you don't go to the judge based on your own righteousness. You hide in the righteousness of Jesus. So when the devil accuses you, ikaw nagsinungaling ka kanina. Tama! Nagsinungaling ako kanina. Pero, ang Panginoong Jesus na nagligtas sa akin, tinuturuan niya ako araw-araw na bukas, konti na lang sinungaling ko. Tinatransform niya ako every day. Amen? Hallelujah! Ikaw, nangupit ka. Tama, nangupit ako. Pero, I am under the blood. Hallelujah. Amen. Nakukuha ninyo? But
sabihin na gagamitin natin yun na license. Because once we accept that, God will release His transforming grace. Na isang araw, ayaw mo nang uminom. Ayaw mo nang mangupit. Ayaw mo nang mag-judge. And, and because of humility. Amen? Nakakatuwa, no? Na dapat na alam natin kung ano ang posisyon natin sa ating Panginoong Jesus. Kasi, kung pupunta tayo sa judge with our own righteousness, we will always lose the case. Matatalo lagi tayo. At tayo ay makukulong. At pagbabayaran natin lahat. Amen. Ngunit kung tayo ay haharap kasama ng ating Panginoong Jesus, aaminin natin na meron naman ding katotohanan ang ina-accuse. Kasi kung meron na ang katotohanan yung sinasabi ng diablo, nagtatago ka pa, lalo kang mababaon. Because sabi sa Bible, if you hide iniquity in your heart, the Lord will not hear you. Diba? He who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ouch. Ouch, hindi po ba? Okay. So, brothers and sisters, the key is not to argue with the devil. Huwag kang makikipagdebate sa diablo. Ano ba yung sinasabi natin sa prayer? AIDS and treachery will always outwit youth and zeal. Amen? Si Satanas, nabuhay na bago pa nilikha ni Lord lahat ng mga ibang bagay, bago ka nilikha. So siya ang pinakamatanda. Ikaw batang-bata, kahit na ikaw ay 90 years old, kay Satanas na edad, bata ka pa. So wag kang makipag-argue sa kanya. Magtago ka kay God, kay Lord. Amen? Matatalo ka lagi kay Satanas. Mas marami siyang nalalaman, pati kasalanan ng ninuno mo, alam niya. Amen po. Kaya, Jesus, what a Savior you are. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, ano pa ba? The strength of humility, sabi po. Last, sabi niya, the strength of humility is that it builds a spiritual defense around your soul, prohibiting strife, competition, and many of life's irritations from stealing your peace. Amen? Kaya in our flesh, dahil doon kumakain si Satanas, ibibigay natin yun, isasubmit natin yun sa Panginoon para magkaroon tayo ng peace at pagka tayo ay mag-progress. Naalala ko lang ngayon, ang sabi ng Panginoon, how do we defeat Satan? Romans 16:20, tignan mo nga. Romans 16:20, from stealing your peace. Sabi ng Romans 16:20, sige nga sister, anong Romans? And the God of peace will soon crush Satan under your feet. Shortly, di ba? Sa ibang translation, and the God of peace will soon crush Satan. You don't even have to fight the battle. Amen? The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Hallelujah! So bakit kailangan natin maging humble? Number one, humility. Yung second, i-review lang natin. Humility attracts God's transforming grace. Amen? Humility is the path to spiritual progress. Number 3, humility is the stronghold of the godly. And number 4, humility is the key to overcoming the enemy. Did you learn something today? Tayo po ay tumayo. Hallelujah! Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Worship team, maliya kayo dito. Kantahin uli natin yung Jesus, what a Savior you are. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ramahan derebe. Sharabahan daraba.
Hallelujah, aming Diyos. Salamat po sa iyong salita na nagbabago ng buhay. Tunghayan mo ang mga anak mo sa lugar na ito. Seryoso kami, Panginoon, na maging katulad at kawangis namin si Jesus. Father, you desire and delight in humility. Sa oras na ito, binibigay namin sa iyo ang aming mga puso. Tulungan mo kami na maging mababa ang loob. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, O Diyos. Nais namin, Panginoon, na Lord, kami ay nakatago, Panginoon, sa kababaang loob mo. Turuan mo kami, katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus. We want to learn from Jesus, O God. Hallelujah. Kinukumit namin ang aming buong buhay, even if it takes a lifetime. We will take this journey of Christ-likeness, Panginoon. Alam namin, in every step of the way, you said in your word, the steps of the righteous are ordered by God. Kinukumit namin sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Marami pa kaming dapat matutunan. Salamat, Panginoon, that Lord, you are the one accelerating our learning. Dalangin namin na bawat salita na aming natanggap, bagong kapahayagan, bagong revelation, hindi kami, Panginoong Diyos, makukontento na hindi namin ito nanilay, na meditate. Help us to meditate these words. And help us, O God, to apply this in our daily lives, O God, until Jesus shines brightly in our life. Nupuri ka namin, Panginoon, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Come on, let's just worship the Lord for a while and then let us prepare our giving and we'll just give to the Lord later. Let's just worship the Lord. When all my hope
Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us give our tithes and offering to the Lord. Hallelujah. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord. So, nabitin ba kayo? Kala natin, umpisa pa ulit, no? Sa Sunday ulit. Sa Sunday. At mamayang hapon, kung nabitin pa kayo, mamayang hapon, meron pa ulit. Amen? So, sino ba nabibitin pa dyan? Gusto nyo pa bang mag-awitan? Maaga pa naman, wala pang alas 12. Amen? Praise the Lord. Alam nyo, pagka tayo po ay nakakapakinig ng magandang balita mula sa Diyos at nakakarinig ng awitan, nakakabuhay po, di ba? Kahit may problema ka ng nagdaang linggo, pagdating mo rito ng linggong ito, talagang buhay na buhay ka. Amen? Amen? Parang yung iba, patay pa ba kayo? Ha? Buhay na dapat. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin. Father God, maraming salamat, O God.